Sa mga kapuso natin hindi pa nakakabili ng mga gamit pang eskwela ng mga chikiting, samantalahin nyo na pong mamili ng maaga para po makamura at makaiwas sa siksikan. Balita natin ni Dano Tingkungko. Dito sa Baclaran, nag-iisa pa lang ang stall na ito ng pamilya ni Rufaida na nagbebenta ng school supplies. Mura pa raw sa ngayon ang mga gamit sa eskwela. Mas maaga raw sila namimili kasi mas mura kesa pag rush hour na. Bakit magkano ba yung tinataas sa presyo? Halimbawa, nitong mga Kadalasan tumataas siya ng 2 pesos, ganyan. Ang pagkakataon makamura ang sinamantala ni Mang Alex na mula pa sa Lucena. Habang may hawak mang pera, konti, bibili na, baka magastos pa kailangan ng bata. Nagsimula na rin magbenta ng mga uniforme ang ilang tindahan, pati na mga school bag at trolley pang eskwela. Ang mga uniforme, naglalaro ang presyo mula 75 hanggang 250 pesos depende sa klase at laki. Ang mga school bag naman nasa 80 hanggang 800 pesos depende sa klase. Sa Divisoria, mas mura pa mga bilihin. Ang notebook, 9 pesos kada isa. 12 to 25 pesos naman ang writing pads. Ang lapis at ballpen, 6 pesos. Habang nasa 25 hanggang 45 pesos naman ang crayons, depende sa dami. Meron ding murang blouse at polo. Palda hanggang long pants. Nagkalat din ang makukulay na backpacks na mula 180 hanggang 400 pesos. Ang Department of Trade and Industry tiniyak na walang dahilan para magbago ang presyo ng mga ito. May sapat na supply silang na i-produce for itong pasukan na ito at ang presyo ay hindi parehas lang, no? Parehas as last year. Wala tayong may expect na increases in prices dahil yan ay inassure sa atin ng mga manufacturers natin. At para lalo makatipid ang mga magba-back to school, ibinalik ng DTI ang kanilang deskwento caravan sa kanilang tanggapan sa Hill Puyat Avenue sa Makati. Dito, 17 to 50% ang deskwento sa school supplies, uniforme at school bags. 100 hanggang 250 pesos ang backpacks. 200 hanggang 350 pesos naman ang stroller bags. Mas mura dito, pati nga yung yung bag nila kasi mas matibay. Sigurado akong matibay. Yung quality naman niya okay, kaya pinuntahan ko. Pero bukod sa presyo, kailangan din daw maging mapanuri sa kalidad ng school supplies. Sa crayons, hanapin na nakasulat na non-toxic. Basahin din ang mga label kung saan nakasulat ang bilang ng pakina, uri at sukat ng papel. Dapat din nakasulat ang pangalan at address ng manufacturer. Tingnan, basahin, kilatising maigi yung mga bag na binibili o mga school supplies na binibili natin. Hindi dahil sa mura ito o nasa bargain ay bibili na natin ito. Dano Tingkungko, GMA News.